Hello mga ka-agree! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-regrow ng talong. Kung yung talong nyo po mahina na sa pagbubunga or yung talong nyo tinamaan po ng sakit, makakatulong po yung information na ito. So in this video, ituturo ko sa inyo yung simpleng pag-regrow at pag-pruning ng talong para tumubo yung panibagong dahon, panibagong sanga. Kamera. Ito po yung isang talong na piruning ko nakaraan. Ngayon, malalaki na yung mga dahon niya. So, ginawa ko po dito, pinutol ko lang yung lumang sanga, yung may mga sakit na dahon para tubuan siya ng panibagong sanga. So, ito po may mga technique na ginagawa para hindi po basta-basta magkasakit yung inyong mga tanim na talong pag nagpo-pruning tayo. So, ito papakita ko sa inyo. So, kapag binruning nyo siya, pag-cut nyo dun sa sanga ng pantay, ayan, tulad nyan, pwede pong mabulok. No, pwede pong masira yung inyong tanim na talong kasi naiipon po yung tubig dun sa pinagputulan. So, mas magandang practice, paslan po yung pagputol natin para tumulo lang yung tubig kapag umuulan or pag nababasa. Yan. Then, isa pang mali din na ginagawa ng iba, sobrang lapit po dito sa nodes. Pag dyan kasi kayo nagputol, pwede pong masira ito, yung pinaka-nodes kung saan tumutubo yung mga dahon, yung mga sanga, yung mga bunga. So, pag kaya na sira at tinamaan ng sakit, nabulok, hindi na po siya tutubuan. So, mababawasan po ng chances na labasan siya ng mga sanga tsaka ng mga dahon. So, as much as possible, mga 1/4 to 1 inch yung layo po dun sa nodes. So, tulad dito, yan o, nabulok. So, kung sobrang lapit po niyan, pwedeng masira itong nodes na to. So, naka-open po kasi yung balat ng ating tanim. Pwede siyang pasukan ng mga bakterya, ng mga iba't ibang sakit. Kaya, pwedeng mabulok ulit yung tanim natin. So, ito yung tanim ko nakaraan. Ito lang yung tinira kong dahon last time nung pinutol ko po itong sanga ng talong. Kaya lang may kumain, naubos din. So, inisprayan ko siya ng baking soda. Tapos ngayon, yan na, yung kanyang mga dahon. Marami na siyang mga dahon. Nung inalis ko siya, saka po naglabas dito sa lower part. Kasi yung growth point ng ating tanim, lagi po yan nasa talbos, no? Yung pinakadulo. Yan po yung lumalaki. So, pag pinutol natin yan, hahanap yung tanim kung saan siya magpapalabas ng sanga tsaka ng dahon. So, since naputol yan, tutubuan na siya dito sa kanyang mga nodes o yung tinatawag nating balikat. So, ito namang isang tanim ko, yan, pinruning ko na rin dito nakaraan. Kaya lang, sira pa rin natutuyo yung kanyang sanga. So, hahanap ulit ako ng part na buhay pa. Kukut-kutin ko lang ng koko. Ayan, kulay green pa. Dito sa taas konti, ayan, tuyo na. So, gugupit lang ako dito. Magpuprune lang po ako dito sa bandang baba. Ayan. So, ikakat ko lang siya ng paslant. Ayan. So, pinruning natin. So, lalabas po yung mga sanga dito sa ibaba ng pinutulan natin. So, ito po bagong tubo lang ito eh. So, last time kasi pinutol ko siya dito banda. So, ngayon, ito yung bagong tubo. Itong isa, pwede ko rin siyang i-prune. Ayan. Para tubuan din siya ng panibagong sanga. Itong isa, ayun, mataas na siya. Meron din siyang part dito na natuyo. Ito, yung pinruning ko nakaraan, putol na. Pwede natin ito alisin na kasi tuyo na po yan eh. Nabubulok lang. So, pwede niyang ibulukin yung puno natin. Ayan. So, kapag tinamaan na po ng sakit, maraming sira yung mga dahon or sobrang tanda na ng talong, ayan, pwede natin siya i-regrow ulit para tubuan siya ng panibagong dahon, panibagong sanga. Kaya lang po, pagka sobrang tagal na ng talong, halimbawa, lagpas na ng 1 taon, tutubo pa rin siya, magbubunga pa rin. Pero yung kanyang bunga,
posibleng hindi na po sinlaki ng original. Pero ma-harvestan pa rin natin siya. So kung sa backyard lang kayo nagtatanim, pwede na po yun kasi mabilis kayong makakapag-harvest ulit compared sa pagtatanim natin ulit galing sa seeds. So mas mabilis kayong makakapatubo. Then after nyo po mag-pruning, kailangan magbigay kayo ng fertilizer. So yung mga ginawa nyo pong organic fertilizer, yung mga tinuro namin, pwede nyo po yun i-apply. Yung swamp fertilizer, yung mga fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, yung mga concoction, pwede nyo po yan i-apply. So ito yung gagamitin ko ngayon, yung ginawa kong super fertilizer, yung pinaghalo-halo natin. Yan muna yung i-spray natin dito. Kung wala kayong nagawang concoction, yung swamp fertilizer, pwede po yun. So hindi ko lang muna siya ginagamit ngayon kasi minomonitor ko po yung kung gaano kaganda yung ginawa nating fertilizer. Ito. Yung pinaghalo-halo natin, yung mga pampabulaklak tsaka pampabunga, pati yung seaweeds. Spray lang natin yung mga dahon, pati po yung lupa para ma-disinfect. Tapos, yun, nakalimutan ko, i-cultivate din po natin yung lupa. Ayan, para mag-loose, mas makapag-penetrate yung ugat. Ingatan nyo lang po yung pagka nag-cultivate, natamaan po yung mga ugat. Yung bandang ibabaw lang yung i-cultivate natin. Ayan, tapos sprayan nyo na rin po ng concoction. Ayan, kung may EM, mas maganda para maiwasan po natin yung mga bacterial wilt para ma-disinfect na rin yung lupa. Itong fertilizer natin, pwede natin siyang ipang-drench din, ipang-dilig. So both drenching tsaka yung foliar feeding yung pag-administer natin ng fertilizer dito. So yan po yung pinapractice ko every time na nagpupruning ako para mabilis pong maka-recover yung mga tanim. Binibigyan ko agad sila ng fertilizer. So pati itong isa, spray na rin natin. Medyo pangit yung tubo ng mga talong nakaraan kasi sobra pong ulan. Halos walang init dito sa amin. Pero kahit papaano, yan, nakaka-recover na rin sila. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat. Happy farming!